Magandang araw po muli mga kaibigan at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong medyo hindi maganda sigurong mangyayari sa zona ni Marcos. Unang-una, hindi naman sa hindi magandang mangyayari. Unang-una, malamang hindi magiging maganda ang konklusyon ng mga tao sa kanyang sasabihin. Bago po natin ito ituloy, makisuyo na lang po, paki-like and subscribe naman po at paki-share na rin. Tingnan nyo po itong larawan na ito. ICYMI, tarpaulin for the third State of the Nation address of the President Ferdinand R. Marcos Jr. up on Friday, July 19, 2024 around Batasang Pambansa Complex and the entrance of the House of Representatives in Quezon City. The President will address the joint session of the 19th Congress on Monday, July 22. Ito po ay galing sa PNA ni Joan Bondok. Isipin nyo po, ilang tarpaulin ang inyong makikita. Itong isa kabilaan. So, itong isa. Ito bukod dito sa litrato na ito, mayroon pang dalawa. At ito pa. Isipin nyo po yung size ng tarpaulin. Kung gaano kalaki ang pera na gagastusin para dyan. So, dyan pa lang po, makikita na natin na para bang kulang pa sa kanila, kulang pa sa kanya yung mayroon siyang PCO, mayroon siyang PTV4, mayroon siyang Channel 9 pa yata, at mayroon pa siyang mga vlogger. At higit sa lahat, hawak niya ang mainstream media para i-announce yung kanyang zona. Okay lang naman itong ganitong tarpaulin sana kung medyo isa o dalawa lang. Pero ito sigurado daang libong piso rin ang magagastos dito. At tingnan nyo naman po yung sistema ng pagkabit. Kailangan pa ng backhoe para ikabit lang yung tarpaulin. O backhoe ba yan o self-lifter. Pero ganun pa man, gastos pa rin po ng taong bayan yan. So itong mga ganitong nakikita ng mga tao at ang nakakapagtaka naman sa kanila, ibino-broadcast pa nila. At hindi ko rin maintindihan bakit yung advisor ng Pangulo hindi ito iniisip na magiging impact nito dun sa makakakita na hindi gusto ang ginagawa. So, kakalat po ito sa social media at sa panahon ngayon napakabilis. Although sa isang banda meron siyang mga ginagawang ibang bagay, meron siyang mga sinasabi na gagawin ng gobyerno para sa ikabubuti ng Pilipinas. Itong isa na to, ito ang nakakatuwa sa lahat. We cannot tolerate corruption or incompetence in government. It is up to us to provide good leadership and guidance. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Pero mali po yata yung pagkakasabi. Kung atin pong natatandaan, yung issue ng West Philippine Sea, na nagkabuhol-buhol yung kanyang mga opisyal hanggang sa si Browner at si Gibo, at yung isa pa sa kanyang opisyal ay nagbabangayan dahil doon sa katotohanan ng nangyari sa West Philippine Sea. So doon pa lang po makikita na natin ito. At yung incompetence sa gobyerno, kitang-kita po ito eh. Tingnan niyo po ang ginagawa ni Benhur Abalos. Ano na po ba ang nangyari doon sa nahuling droga na 13 billion o 14 billion ba yan na nauwi sa 9 billion na hanggang ngayon hindi malaman kung sinong pinasuhan. Ay natatandaan po dati tayong nakita o na vlog din natin yan, na yung driver ay kinuha nila ng mugshot pero wala pong name tag at blood yung kopya. I think po si Mr. Jason sa ang nag-broadcast niyan sa kanyang programa. So
ito pong ganito, mas maganda pa sana kung sinabi niya na tatanggalin niya yung mga incompetence. Pero ang nangyayari po, wala siyang tinatanggal. Tingnan niyo po yung naging issue sa PCSO, yung kay Morales. Hanggang sa dumating na lang yung punto na wala na siyang magawang katwiran, doon pa lang siya kumilos para tanggalin at palitan. At kung atin pong makikita, meron siyang mga picture o yung kanyang mga vlogger, may mga inilalabas na mga ganitong litrato na kung saan nagpapakita ng pagiging aktibo ng Pangulo sa kanyang trabaho. So, ayan po, yung isa pang picture, ang ganda pa ng caption, beautiful photo. So, ito po yan. Ito naman yung sa kaliwa dam yata to, yung sinasabi nilang inaugurate na dam facilities. At ito namang si Martin Romualdez, meron namang ganito. Pinupuri niya daw yung batas na lalaban sa financial fraud. Sana nga ay totoo yung sinasabi ng speaker. Kaso ang masakit sa mga kabila ng kanilang mga sinasabi, may mga lumalabas na ganitong issue. Ito pong sweldo noong CEO ng Maharlika Fund ay tumataginting daw na 2.5 million per month. So kung isang taon siya, mayroon siyang 24 o halos 30 million sa isang taon. So isipin nyo po kung ano na lang ang matitira doon sa magiging pondo ng PCS ng Maharlika Fund kung ang isa sa kanilang empleyado ay ganito kalaki ang sweldo, samantalang hindi naman po bababayan siguro ng 50 empleyado. So sa tingin natin, sa pag-aanalisa natin, itong mga ganitong nakikita ng tao at nalalaman nila, isa ito sa humihila sa popularidad ng Pangulo at sa pagtitiwala sa kanya ng tao. Although may mga bagay na sinasabi yung mga politiko na kamukha ni Coco Pimentel na ang sinasabi niya, aminin lang daw iban lang daw ni Bongbong Marcos ang pogo sa Pilipinas ay tataas ang kanyang trust rating at approval rating. Ito po yung sinasabi ni Coco Pimentel. Kung ipababan ang pogo sa Pilipinas, sigurado raw na tataas ang rating ni PBBM. So sa madalit sabi, ang paniniwala ng senador na ito, pogo ang nagpabagsak sa rating ni Bongbong Marcos at hindi niya inisip man lang na yung ibang mga bagay na nangyari at nagawa ng Pangulo. Unang-una nga yung issue niya sa droga na hanggang ngayon hindi niya binibigyan ng hustisya, yung mga nawawalang pondo sa gobyerno, yung pamimigay ng ayuda, yung mga corruption sa PCSO na hanggang ngayon ay walang kasagutan. So ito lang po ang naiisip ni Coco Pimentel na isang makakapagpataas sa rating at pagtitiwala ng mga tao sa Pangulo. At hindi ko maintindihan paano naging connection ito sa mga tao, sa mga karaniwang tao, paano sila na-involved sa Pogo at sa pagkawala ng tiwala kay Marcos dahil lang sa Pogo. At ito pa po ang isang masakit sa ngayon. Sa kabila ng mga aligasyon ng korupsyon, may lilitaw pang ganito. At may masasabi yung mga tao na panibagong korupsyon na naman to. Ang pondo po ng PhilHealth na hindi nagagastos ay nasa 89.5 billion na gustong ipabalik ni Marcos sa Department of Finance para daw po magamit sa ibang hindi nakaprogram na gastusin. So ito po ay malaking dagok sa mga miyembro ng PhilHealth at dun sa mga nangangailangang miyembro ng PhilHealth. So
isa lang naman po ang iisipin ng tao dito. Ito ay isa na namang sistema ng korupsyon. At ito pa po ang isang napakasakit na hindi magandang balita, na isa sa hindi magugustuhan ng mga tao at isa rin sa magiging dahilan ng pagkadisgusto ng mga tao sa administrasyong ito at sa Pangulo. Kung atin pong matatandaan, 2 batalyong pulis ang dinala sa Davao para daw i-maintain ang peace and order. Pagkatapos lalabas ang ganitong balita na ang Maynila ay pang-5 sa mga pinaka-delikadong lugar para sa mga turista. So isipin nyo po kung gaano ang kalaki ang Maynila kumpara sa Davao. So dito po makikita natin na parang hindi talaga sincero yung Pangulo sa kanyang mga ginagawa, at yung kanyang mga tao kamukha ni Abalos ay mukhang hindi rin naiintindihan ng kanilang ginagawa. So ito pong mga ganitong bagay ang isa pang dahilan na humahatak sa pagkadisgusto ng mga tao sa Pangulo. At ito na naman, as of June, survey ng Social Weather Station ay 16 million Pilipinos ang kinukonsidera ang kanilang sarili na mahihirap. So kung atin pong titingnan ito, okay po ito kung ang 16 million ay individual. Paano ko po kung ang 16 million na sinasabi ay isang breadwinner at may umaasa isa, dalawa hanggang 3 o 4 na katao. So ito pong 16 million ay magmumultiply pa ng 4 na beses. So tingin nyo po, talagang babagsak ang paniniwala ng mga tao sa gobyerno kasi hindi po talaga sila gumagalaw para sa kabuhayan ng Pilipino. At ito pa ang isang hindi magandang balita. Ito pong survey na ito ay July 18, 2024. Almost 60% of Filipino families consider themselves poor, say surveys. So ito po yung sinasabi ko kanina. Yung 16 million, kapag minultiply mo ng 4 na beses, aabot po talaga ng ganito. Mabuti kung 4 na tao lang sa isang pamilya, ay kung 5 hanggang 6. So ito po yung epekto noon. Kaya yung survey na pilit nilang nililiko, lumalabas po na hindi sinasadya at naiipit sila. So itong mga ganitong bagay, ang isa sa hindi magandang dahilan kung bakit napakalaki ng disgusto ng mga Pilipino sa Pangulo. So malamang iba yung sasabihin ng Pangulo sa kanyang zona. Siyempre ang sasabihin niya yung mga bubuting bagay na nagawa niya, yung mga proyektong nagawa niya na kung tutuusin, wala naman po talaga. Unang-una na yung pabahay niya na ang sinasabi ay 1 million per year, ay hindi pa po umabot sa ika-4 na parte. Kasi po umabot lang siya ng 140,000. At yun na lang daw po ang kaya nila every year. So isa na naman pong malaking pambobola yung ginagawa ng administrasyong ito. So sa tingin ko, talagang babagsak at babagsak ang Pangulo, at ito pa ang isang hindi magiging maganda para sa mga tao kung magkakatotoo yung sinasabi ng isang veteranang vlogger na si Maharlika, na authenticated yung ipapalabas niyang video kasabay ng zona ng Pangulo. At sigurado magkakaroon ito ng malaking impact na naman sa mamamayang Pilipino. Kasi po sa ngayon, yung rally ng Maisog ay mukhang tuloy-tuloy at mukhang napupuno yung mga lugar na kanilang raralihan. At ito po ay isang magiging masakit sa ulo para kay Bongbong Marcos.
So hanggang dito na lamang pong muli at bahala na po kayong magkomento sa tingin nyo kung ano ba talaga ang magiging reaksyon ng mga tao, kung makakapasa ba siya sa panlasa ng mga tao sa kanyang gagawing pagkukwento ng kanyang mga ginawa sa nagdaang taon. So paki-like and subscribe na lamang po muli at paki-share na rin po. Maraming salamat.